Joel Embiid ang target na bagong center ng Warriors. Kawhi Leonard sure nang ipapalit kay Butler. At Steve Kerr may pangako sa Warriors. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin! Mga ka-Dub Nation, habang patuloy ang paghahanap ng Golden State Warriors ng isa pang superstar para suportahan si Stephen Curry, isang nakakagulat na blockbuster trade scenario ngayon ang umiinit sa NBA world. At this time, si Jimmy Butler mismo ang posibleng maging pangunahing trade piece para makuha si Kawhi Leonard mula sa Los Angeles Clippers. Ayon sa latest analysis ng Sporting News, may lumalabas ngayong trade proposal kung saan pwedeng gamitin ng Warriors si Jimmy Butler bilang pangunahing salary piece sa posibleng Kawhi Leonard blockbuster deal. At honestly, sobrang interesting ng idea na ito dahil kung basketball fit lang ang pag-uusapan, napakadelikado ng tandem ni Steph Curry at Kawhi Leonard. At iyon din ang dahilan kung bakit maraming analysts ang naniniwalang mas realistic si Kawhi Leonard kaysa kay Giannis Antetokounmpo bilang superstar target ng Warriors. Dahil bukod sa mas madaling i-match financially, mas posible rin daw na willing makinig ang Clippers sa trade offers depende sa magiging direksyon nila ngayong off-season. Pero syempre, hindi rin simpleng desisyon ito para sa Golden State dahil kahit hindi na prime Jimmy Butler ang version ngayon, isa pa rin siyang elite competitor, veteran leader, at proven playoff performer. Kaya malaking tanong ngayon, worth it bang isuko si Jimmy Butler para kay Kawhi Leonard? At honestly, depende iyon sa isang bagay, health. Dahil kapag healthy si Kawhi, alam nating isa pa rin siya sa pinaka-dangerous two-way player sa NBA. Pero iyon din ang pinakamalaking concern, availability, injuries, at kung gaano katagal siyang magiging healthy sa playoffs. At honestly, iyon ang dahilan kung bakit hati ang opinions ng fans ngayon. May mga nagsasabing kapag healthy si Kawhi, championship favorite agad ang Warriors. Pero mayroon ding naniniwalang masyadong risky isugal ang roster para sa injury-prone superstar. At valid pareho iyon. Kaya hindi nakakagulat kung bakit handa silang pag-aralan kahit ang pinakamalalaking blockbuster scenarios ngayong off-season. At ayon pa sa reports, posible ring kailanganin ng Warriors na magsama ng future first-round picks, young players tulad ni Brandon Podziemski o additional contracts para maging realistic ang trade package. At ngayon, habang umiinit ang usapan tungkol kina Giannis Antetokounmpo at Kawhi Leonard, may isa na namang napakalaking superstar ngayon ang iniuugnay sa Golden State Warriors at ito ay si Joel Embiid. Oo mga ka-Dub Nation, ayon sa latest report ng Fadeaway World, may dalawang blockbuster trade scenarios na pwedeng magdala kay Joel Embiid sa Golden State para mabuo ang tandem nila ni Stephen Curry. Ayon sa article, isa sa posibleng trade packages ay centered around Al Horford o Kristaps Porzingis, young assets tulad ni Moses Moody, future first-round picks, at additional contracts para ma-match ang napakalaking salary ni Embiid. At honestly, malinaw na all-in move iyon ng Warriors. Dahil kapag ginawa nila ang trade na ito, halos future ng franchise ang isusugal nila para sa natitirang championship window ni Steph Curry. Pero sa totoo lang, may sense din kung bakit iniisip ng ibang analysts ang move na ito. Dahil isa sa pinakamalaking problema ng Warriors nitong mga nakaraang taon ay kakulangan sa dominant center, interior scoring, rebounding, at rim protection. At honestly, kayang punan lahat iyon ni Joel Embiid kapag healthy. Former MVP, elite scorer, dominant big man, at isa sa pinaka-skilled centers sa buong NBA. Pero syempre, may malaking concern din agad dito, health. Dahil tulad ni Kawhi Leonard, paulit-ulit ding naging issue kay Embiid ang injuries lalo na sa playoffs. At iyon ang dahilan kung bakit hati ang opinions ng fans. May mga nagsasabing, kapag healthy si Embiid kasama si Steph, championship favorite agad ang Warriors. Pero mayroon ding naniniwalang masyadong risky isugal ang buong future para sa injury-prone superstar. Ayon pa sa report, may isa pang alternate trade path na posibleng mangailangan ng mas maraming draft picks, additional young players, at posibleng paggalaw sa malaking bahagi ng Warriors rotation, at dito nagiging komplikado ang lahat. Dahil habang gusto ng Warriors na suportahan si Steph Curry habang elite pa siya, kailangan din nilang isipin kung gaano karaming assets ang handa nilang isakripisyo. Kasi kapag hindi nag-work ang Embiid experiment, posibleng maubos, young core, future picks, at financial flexibility ng Golden State. Pero kapag nag-click naman, posibleng bumalik agad ang Warriors bilang isa sa pinakadelikadong team sa NBA.
At honestly, habang mas realistic pa rin para sa marami si Kawhi Leonard bilang target, interesting pa rin isipin kung gaano ka-aggressive ang Warriors ngayong off-season. At ngayon, matapos ang disappointing season ng Golden State Warriors, nagsalita na si Steve Kerr tungkol sa kanyang pagbabalik at honestly, naging diretso at tapat ang kanyang mensahe. Ayon sa latest report ng Sports Illustrated, inamin mismo ni Steve Kerr na kailangan niyang maging mas mahusay bilang head coach pagkatapos ng naging struggles ng Warriors nitong nakaraang season. At honestly, malaking statement iyon. Dahil bihira nating marinig si Steve Kerr na openly inaako ang responsibilidad sa mga naging problema ng team. Pero this time, malinaw na ramdam niya ang pressure. Ayon sa report, sinabi ni Kerr, "I have to be better." Simple lang, pero napakalalim ng ibig sabihin. Dahil matapos mabigo ang Warriors na maabot ang expectations ngayong season, maraming fans ang nagsimulang questionin rotations niya, paggamit sa young players, at overall direction ng team, lalo na sa sitwasyon nina, Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski, at iba pang batang players ng Warriors. Maraming fans ang naniniwalang hindi naging consistent si Kerr sa pagbibigay ng opportunities sa young core. At honestly, valid din ang criticism na yon, pero ayon sa reports, alam din mismo ni Kerr na kailangang mag-adjust ang Warriors habang papalapit na sa dulo ng kanyang career si Stephen Curry. At dito nagiging mas seryoso ang sitwasyon dahil habang elite pa si Steph Curry, wala nang oras para magkamali pa ang Warriors. Kaya malinaw na gustong mag-improve ni Kerr, gustong gumawa ng adjustments ng front office, at gustong bumalik agad sa championship contention ng Golden State. At iyon din ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang rumors tungkol kina Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Joel Embiid, at iba pang superstar targets dahil malinaw na ayaw pang matapos ng Warriors dynasty. At sa tingin ko, importante rin ang honesty ni Steve Kerr dito dahil minsan, ang unang hakbang para bumalik ang isang team ay ang pag-amin na kailangan pang mag-improve. At sa totoo lang, marami pa ring fans ang nagtitiwala kay Kerr. 4 na championships, isa sa pinaka-winning coaches ng modern NBA at isa sa pinakamalaking dahilan ng Warriors dynasty kasama sina Steph Curry at Draymond Green. Pero syempre, hindi rin maikakaila na iba na ang NBA ngayon. Mas bata, mas athletic, mas mabilis. Kaya malaking challenge ngayon kay Steve Kerr kung paano niya i-adjust ang Warriors system para makasabay ulit sa bagong generation ng NBA teams. At honestly, maaaring ito na ang isa sa pinakamahalagang seasons ng coaching career niya. Dahil habang elite pa si Steph Curry, kailangan nilang sulitin ang natitirang championship window. Kaya Dub Nation, eto ang tanong ko sa inyo. Naniniwala pa ba kayo kay Steve Kerr bilang tamang coach para ibalik ang Warriors sa championship level? O kailangan na rin bang magkaroon ng malaking pagbabago sa coaching direction ng Golden State? Comment down below.